Amen. Kaya tayo po ay aawit sa Panginoon. Samahan niyo ako sa pag-awit kahit hindi ko kayo naririnig. Siyempre si Lord naman inaawitan natin at magbibigay tayo ng kalakasan sa bawat isa sa mamamagitan ng mga awitin natin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano pang paging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, kay pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin, wo, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sagot po kayo. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sabihin natin sa Panginoon, wala siyang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin, wo, oh, wo, oh, oh, wo, oh, wo, oh, oh, wo, oh, wo, oh, oh, wo, oh, ikaw at ikaw pa rin. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I
I made my choice to rejoice in the Lord. It doesn't depend on the circumstance, the strength of my arms and my voice. It doesn't depend on the way I feel. I made up my mind, I have gotta rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. The enemy whispered into my mind, determined to wear me down. Alert in the spirit, I am not blind. My confession of faith has the enemy bound. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Continue to sing to the Lord. Hallelujah. Joy of the Lord is our strength. This is day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 Jesus, come what may. You are worthy of all my praise. You are faithful to your
your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, and let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, 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 oh, oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Amen. Thank you, Lord, for the joy. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Let's continue to be in the presence of the Lord. I love to be in your presence, Lord. I love to be with you. For when I touch your glory, your spirit restores me. Lord, I love to be with you. Oh, I love to be with you. I love to be in your presence, Lord. I love to be with you. For when I touch your glory, your spirit restores me. Lord, I love to be with you. Lord, I love to be with you. All my peers disappear whenever I'm with you.
love to be in your presence, Lord. I love to be with you. For when I touch your glory, your spirit restores me. Lord, I love to be with you. Oh, I love to be with you. I exchange all my pain, and you give me perfect peace. Your steadfast love is like a flood that washes over me. I love to be in your presence, Lord. I love to be with you. For when I touch your glory, your spirit restores me. Lord, I love to be with you. Oh, I love to be with you. For when I touch your glory, your spirit restores me. How I love to be with you. Lord, I love to be with you. Lord, I love to be with you. We worship you, oh Lord. Hallelujah to your name, oh Jesus. We exalt your name on high, Lord. Praise you, Lord God. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free and showed the way, and now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't tell.
beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. All glory belongs to you, Lord. All glory belongs to you, oh God. We worship you, we honor you, Jesus, Jesus. Praise your holy name, praise your holy name, oh God. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Panginoon, ang pagsamba sa iyo ay hindi nakadepende sa aming kalagayan. Sinasamba ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay ang aming Diyos, hindi nagbabago. Ang aming Diyos ay hindi nagkukulang sa amin. Tanggapin po, Panginoon, ang aming pagsamba sa gabing ito, bagamat kami magkakalayo ng lugar, pero iisa ang sinisigaw ng aming puso, Panginoon. Minamahal ka namin, iniibig ka namin, Panginoon. Niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. O aming Diyos, aming tagapagligtas, Panginoong Jesus, aming Ama na nagmamahal sa amin. Banal na Espiritu na lagi nagbibigay sa amin ng apoy. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa aming buhay. At Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa iyong pag-iingat. Sa mga nagdaang araw, Panginoon, iningatan mo ang bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw ang aming proteksyon, Panginoon. Ikaw ang aming muog at kublihan sa aming buhay. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. O lamang aming pinupuri. Ikaw lamang aming sinasamba, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming papuri, kalaki pang aming buhay sa gabing ito. Hallelujah. Po ng aming awit ay para sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos, sambahin ka. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you for your presence, O God. Hallelujah. Praise God. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon.
sa kanyang kabutihan at sobrang kadakilaan sa ating mga buhay. Praise the Lord. So ngayon po, thank you Lord sa refreshment ng kanyang presensya. And ngayon naman po makarinig naman tayo from His Word through the life of Ate Rejoice, Sister Rejoice Marcelino. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ngayon ay magbabahagi ng salita ng Diyos na batay po sa ating tema na God's positioning for sharing Christ. At nais ko po i-share sa inyo yung message ko po, which is entitled Positioned for a Divine Purpose. At ang ating naman pong teksto ay matatagpuan po sa Ephesians 2:10. So sabi po dito sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa atin pong aralin, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinagkaloob niyo sa amin. Patuloy, Panginoon, na humihingi ako sa iyo ng wisdom, knowledge, and ng guidance of the Holy Spirit sa aking pag-share ng iyong mga salita. Gamitin mo po akong instrumento upang pagpala ang mga makakarinig. At Lord, tulungan mo kami na tumimo sa aming mga puso at isipan ang lahat ng salita mo na makapakinggan namin sa gabing ito. At salamat po sa buhay ng bawat isa na nakikinig at patuloy na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Kaya Lord, ikaw lamang po ang mataas, ang banal na Espiritu mo lamang ang pumilo sa aming mga buhay. Kasama na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po sa pag-aaralan po natin, ang mensahe po ay Position for a Divine Purpose. So, ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lamang po nun ay mayroon pong layunin ang Diyos sa kung nasaan man po tayo ngayon. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon at kung sino po tayo. Ibig sabihin po, kung nakaka-experience ka po ngayon ng mga bagay na parang nahihirapan ka or maaaring ikaw naman po ay nilagay ni Lord sa isang career or workplace na alam mo yun talaga yung ipinanalangin mo sa Panginoon. Ibig sabihin po na hindi po yun aksidente. Hindi po aksidente kung ano yung kwento ng buhay mo, ng buhay ko. Hindi rin po aksidente kung sino yung mga nakakasama natin sa paligid natin. Dahil ang Diyos po ang nagposisyon sa atin. So dito po sa point number 1, we are God's handiwork. O tayo po ay gawa ng Diyos. Ibig sabihin po ng gawa o workmanship ay obra maestra or masterpiece. Alam ko po, matagal na natin itong naririnig, parang ilang beses na po natin naririnig sa mga preaching, share ng mga pastor po sa church, na tayo daw po ay masterpiece ng Panginoon. Ibig sabihin po nun, kahit na ano man po yung meron tayo ngayon, kahit po ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, or kung minsan ay nagkakaroon po tayo ng mga pagkakamali, pagkakasala, hindi po ibig sabihin nun ay basura na tayo or walang kwenta. Dahil tayo po ay obra maestra ng Panginoon, hindi po tayo pagkakamali. Sabi po sa Psalms 139 verse 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang mo ako na kahanga-hangang gawa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Pero yun nga po minsan dahil sa mga kasalanan o sa mga past mistakes po natin, pakiramdam po natin ay sirang obra na tayo. Base po sa aking personal testimony, sa mga nakakaalam po at sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nabuhay sa kasalanan. Ako po
very helpless po ako ng time na yun. Pero ito pong verse na ito ay isa sa nagpalakas po sa akin ng panahon na yun. Sabi po sa Psalms 40 verse 2, Kanyang iniahon ako mula sa nakakakilabot ng hukay, mula sa kapangyaraan ng kumunoy, at itinatag ang aking mga paa sa ibabaw ng bato. Itinatag ang aking mga paglakad. So, kung titignan po natin, minsan, kung mag-focus lang po tayo sa downfall natin, mas lalo po tayong malulugmok kung nakafocus po tayo sa sarili natin. Pero kung ipa-focus po natin yung eyes natin sa purpose kung bakit po nangyari yun sa buhay natin, dun po natin mararanasan yung pagkilos ng Panginoon. At masasabi ko nga po na through that experience, na yung season na yun ng buhay ko, alam ko na talagang inihanda po ako, pinrepare po ako ng Panginoon para sa mga mas malalaking bagay na inihanda niya para sa akin. So from that sin, mula sa pagkakasala, niligtas po ako ng Panginoon. And from that shame, sa kahihiyan na naranasan ko po, binigyan po ako ng Panginoon ng bagong simula, ng bagong purpose sa buhay ko. At even sa brokenness po, sa feeling ko na pagkabasag nung time na yon, ang ginawa po ng Panginoon, binaligtad po niya yun, ginawa po niya akong buhay na patotoo na siya ay mabuti at siya ay nagpapatawad, He restores, He redeems. And kaya ang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na bilang tayo po ay nilikha ng Panginoon, kung iniisip po natin na dahil sa mga nangyari noon, sa mga ginawa natin hindi maganda, na hindi po tayo karapat-dapat sa harap ng Panginoon, gusto ko lamang po share sa inyo na walang kasalanang mas malaki kaysa sa biyaya ng Diyos. And next naman po natin ay created to do good works, or nilalang para sa mabuting gawa. Hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon para makapunta po tayo sa langit, pero niligtas niya tayo para maging liwanag dito sa mundo. Basahin po natin yung text natin sa Matthew 5 verse 16. Sabi po dito, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So ano po ba yung mga mabuting gawa? Hindi na naman po ito yung tumutulong or nagdo-donate sa mga mahihirap. Hindi lang po yun yung mga mabuting gawa. Maaaring ito po ay makita sa ating mabuting puso, bukod sa pagtulong, mabuting puso na iniintindi po natin yung mga pamilya natin, yung mga pastor po natin, nagkakaroon po tayo ng kabutihan sa kanila, or pwede rin po yung pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, sa mga nakasakit po ng mga damdamin natin. Ano pa po yung ibang mabuting gawa? Encourage po tayo ng ibang mga tao sa pamamagitan po ng mga testimony natin, sineshare natin sa kanila
maybe it's time po na mag-reach out po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, o kahit sa mga pamilya po natin. Kamustahin po natin sila. Gawin po natin itong ministry. Actually, ako po, nag-start po ako ng September na once a month, I make sure na meron akong mini-meet na isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Alam niyo po yun, yung catch up na magkakape lang kami or kakain sa labas, and pag-uusapan yung mga nangyayari sa buhay, yung para lang po ma-feel din nila na meron silang merong tao na makikinig sa kanila, lalo po kung meron silang pinagdadaanan walang problema. Mas opportunity po yun for us to do good works, for us to share the gospel, or paano po natin sila mapapalakas sa Panginoon. And point number 3 po, which is positioned by God for a purpose. Inihanda po tayo ng Diyos una pa lang upang siya nating lakaran kung ano nga po yung purpose ng Panginoon. So, bago pa po tayo sinilang sa mundo ito, may inihanda ng plano ang ating Panginoon. Bago mo pa makilala si Jesus, may gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Yung work po natin ngayon, yung family po natin ngayon, and even po yung mga kaibigan natin na kasama po natin, lahat po yun ay divine appointment at hindi aksidente lamang. So, meron po akong i-share na testimony, personal story ko po, na kinamad ko ng Lord yung position ko sa work. Kasi, natatandaan ko po, first, wala pa akong 1 year sa work, and meron po akong teammate na talagang lugmok po siya that time, broken hearted siya. Doon ko po nakita na okay, kaya pala ako nilagay dito ni Lord kasi merong purpose, hindi para maging ilaw, and para ma-share or ma-encourage ko siya. So nung time na yun, hindi pa kami super duper, hindi pa po kami talaga close, pero ayun po, nag-try po ako na mag-reach out, and kinakamusta ko po, and hanggang sa nakuha ko po yung loob niya, and nag-open up po siya sa akin ng mga problema niya. And doon po nakita ko yung opportunity. Binamagi ko po yung testimony ko kung paano po ako binago ng Panginoon, paano ako pinatawad, paano yung life ko before na na-experience ko din yung na-experience niya, nasaktan din ako, na-broken heart din ako, pero sa kabila ng lahat ng mga yun, pinagkatiwala ko sa Panginoon yung buhay ko, yung future ko. Ngayon, mas naging okay ako, nagagamit ako sa church, sa mga Bible study, and even sa workplace po na nilagay po sa akin ng Panginoon. I make sure na talagang alam po nila na Kristiyano ako. And praise God po, glory to God, kasi napapansin ko din na minsan sa work, halimbawa, syempre po, normal sa mga iba na nakasanayan nila na mga nagmumura, mga nagsasalita sila ng mga bad words. Pero pag nandun ako, or parang napansin nila, parang nasa stop sila, nasasabi nila na, uy, hinaan lang, huwag kang salita ng ganyan, sila yan si Reg. So, yung mga simpleng bagay po na gano'n, na magpapakita na meron tayong Kristo, meron tayong kaibahan sa mundo. At yun po yung pinaka-purpose natin. Kaya po, sabi po dito sa Romans 8:28, at nalalaman natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na sila na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya kung nasaan man po tayo, meron pong dahilan ang ating Diyos. Kaya pong gawin ng Diyos na ministeryo yung pinakamahirap po na part ng nakaraan natin. Like sa akin po, dati kinakahiya ko kung ano yung nangyari sa akin. Pero nung nakita ko na okay, may plano pala ang Panginoon, may purpose pala to. Lalo po sa workplace ko na halos madami pong single moms. Sabi ko, okay, dito ako magpapalapit sa Panginoon. Kahit unti-unti po yan, hindi naman
kailangan na lagyan natin sila lahat lagi ng verses, ganyan. Yung kunin po muna natin yung loob nila, kumonect po muna tayo sa kanila, and make sure na they trust us, na makita nila na okay, okay pakinggan tong taong to, pagkakatiwalaan ko tong taong to, hanggang sa makuha na po natin ang lubos yung loob nila, and then doon na po natin ipasok yung good news of salvation. Pwede pong lahat ng mga pinagdaanan natin noon, or even yung pinagdadaanan po natin ngayon, ay maging patotoo sa ibang tao, dahil tayo po ay nakaposisyon para sa isang layunin, at yun nga po ang i-share po ang pag-ibig ng Panginoon. Nais ko pong i-challenge ang bawat isa na kahit po this week, try lang po natin na mag-pray even for one person na pumasok sa isip natin, and then gawan po natin ang paraan talaga. Mag-reach out po tayo, kamustahin natin, ipag-pray natin, at palakasin po natin siya sa Panginoon. Kasi we'll never know, baka po yung taong yon na kinausap natin ay meron na pala siyang gustong gawin na hindi kaaya-aya, hindi karapat-dapat, pero dahil in-encourage natin siya, ay naging comfort po ito sa kanya, at mas nakita niya yung layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya yun lamang po, at para sa akin pong closing verse, gusto ko pong i-share sa inyo yung Philippians 1:6, na aking pananalig na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay lulubusin hanggang sa araw ni Cristo Jesus. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay natin. Meron pa po tayong misyon na kailangan nating lakaran, at meron po tayong layunin saan man tayo posisyon ng Panginoon. Yan lamang po. Salamat po sa pakikinig, and I hope na napagpala po kayo sa mga salita ng Diyos na ating buhay. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ngayon ay magbabahagi ng salita ng Diyos na batay po sa ating tema na God's position. Praise God. So, we are greatly encouraged po by the sharing of Ate Rejoice. So, let's call on Pastor John. Meron po tayong layunin. Saan man tayo. Amen. Thank you for that stormy sharing. Mukhang parang paniuban yun. Anyway, pero nakita naman po natin yung powerful testimony. I'm blessed. I was blessed by that sharing and testimony na talagang bagay na bagay po sa ating tema po this month, sharing Christ. Talaga katulad ng sinabi nga natin kanina,